Hallelujah. Let's continue to give praises unto the Lord. For every day we walk with Him. What to say, Lord, it's you give me life and I can't explain just how much you mean to me now. That you've saved me, Lord. I give all that I am to you. Every day I can be a light that shines your every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you guide me in every single step I take. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord, every day we stand in your word. Every day, Lord, I learn to stand upon your word, and I pray that I might come to know you more, that you guide me in every single step I take. Every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day I'll follow after you. Every day I'll walk with you, my Lord. We're born the reason we live, oh Jesus, and it's you alone. Hallelujah. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Come on, speak it out. You I live for every day. Oh, it's you alone, Jesus. It's you I live for every day. It's you I live for every day. It's you I live for every day. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you. It's you I live for Magandang buhay po sa bawat isa po sa atin. Isa pong pinagpalang linggo again at isa pong pagpapala na makapagbahagi po ng salita ng Diyos at patuloy po natin pag-aralan yung kanya pong mga salita. So, ang pag-uusapan po natin ay God's Seal of Love. So, taken from 1 Corinthians o 2 Corinthians 1 verse 22. Sabi po ng Panginoon sa kanyang talata, set a seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Sa ibang salin, sabi po, He put His mark on us to show that we are His and put His Spirit in our hearts to be a guarantee for all He has promised. So tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sapagkat ang iyong mga pangako ay sapat dahil ito po ay
tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, and all the promises of God, they are yes and amen in Christ. At sapat na po, Panginoon, ang iyong mga salita, at totoo, ito'y nilagyan mo ng pangako at sinelyuhan ng iyong Santong Espiritu. Kaya kami nakakatiyak na ang lahat ng ito ay magaganap at para sa ikabubuti ng bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So, ito pong pag-uusapan natin ay part 2, ay karugtong po ng pinag-usapan po natin yung pong nakaraan, yung guarantee seal. At sabi nga, ito pong guarantee seal ay selyo ng pag-ibig ng Panginoon sa atin na makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Itong guarantee pong selyo pong ito ay katulad po ito ng isa pong engagement ring na ibinibigay ng lalaki sa isang babae na kanyang pakakasalan. So ito po'y garantiya o sabihin po natin, ito po'y selyo o katibayan at patotoo o katunayan na pakakasalan niya yung babaeng kanyang minamahal. Kaya meron po siyang tinatawag na engagement ring. Amen? So alam po natin na ang bawat isa po sa atin na hallelujah sa pagbabalik ni Lord, we are the bride of Christ. Kaya nakakatiyak po tayo na magaganap ang mga pangako ng Panginoong Kristo sa bawat isa po sa atin. So God's seal of love. Alam po natin, katulad po sa isa pong nagpapakasal, na napakahalaga na ang kanilang marriage certificate ay may selyo po. Let's say ikaw ay ikakasal at nag-apply ka po ng marriage license sa Pasig City Hall for example, at napakahalaga po na ito po ay may authentication o may marka, may selyo po ng local civil marriage registrar office. Okay, kasi pag may selyo, alam po natin ito po'y aariin pong ganap, legal, at sagrado. At magagamit pa po ito bilang public document nung ikinasal. Okay, both parties na ikinasal po. Kaya ito po ay certification o authentication. Kaya napakahalaga po nito. Maging sa ating pong mga diploma, let's say ikaw ay tapos ng college o kolehiyo, napakahalaga po nung selyo, no? Yung graduation diploma as well. Sabi nga, a diploma without university seal is considered void. No, pag walang selyo, ito po'y void. Kaya nga ito po ay patunay, patibay, na yung taong gumraduate sa isang eskwelahan o university ay legal at totoong siya po'y nakatapos. Kaya napakahalaga po ng selyo. So as children of God, we too are certified with a seal. And what seal is this? Okay, pag-uusapan po natin. Bilang mga anak ng Diyos, tayo rin po ay minarkahan o tinatakan ng Panginoon ng selyo, ng Santong Espiritu. At ano-ano ba ang mga selyo pong ito? Okay, it's God's seal of love. Okay, ang selyo pong ito, walang iba, kung hindi ang pag-ibig ng Diyos na minarka o minarkahan yung ating puso ng kanyang dakilang pagmamahal. His love was deposited in our hearts. Romans chapter 5, verse 5. Kaya meron po tayong sure hope. So the first seal of God's love is, number 1, seal of security. Pag-usapan po natin yung seal of security. This is a sealed tightly, kept secure in God's love. Makikita po natin in Hebrews 7:24-25. But Jesus lives forever, His priesthood lasts forever. Therefore, He is able once and forever to save those who come to God through Him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Nakakasigurado po tayo na ang Panginoon ay mabuhay sa mga patay at siya po'y lumuklok sa kanang trono ng Diyos. So He is far above all exalted. No? The exalted Christ was seated at the right hand of the Father and making interceding for us. Ito po'y patunay that we have the seal of security in our behalf. Imagine the word, He lives forever to intercede for you and for me. No, ibig sabihin ng forever, walang katapusan. So ibig sabihin, yung pamamagitan ni Jesucristo sa buhay ng bawat isa po sa atin bilang tagapamagitan, ay ito po ay tanda ng kanya pong security
sa bawat isa po sa atin. Tanda ng kanyang pag-iingat, tanda ng kanyang pagmamahal sa bawat isa. He is our high priest forever. Okay? Our seal of security, sabi nga, in Christ is eternal. Na pag sinabing forever, it is eternal. At hindi po ito temporal, it's not just temporal because He lives forever. Kaya nakatutuwang isipin at kumbaga nakakataba po ng ating pong mga puso at paniniwala kay Lord na ang ating pong seguridad kay Kristo ay magpasawalang hanggan. Ito po ay eternal at ito po ay hindi temporal. Kaya nakakasigurado po tayo yung kanya pong selyo ng pag-ibig ay ating pong nararanasan. Tanda ng kanyang pag-iingat, tanda ng kanyang security that we are secured in Christ. So tandaan po natin, our security is once and forever. Pang matagalan. Amen? Our security is guaranteed because Jesus intercede with God on our behalf. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin. The second seal of God's love is the seal of authentication that mark us as God's very own. Selyo po ng authentication. Kasi alam po natin, marami pong mga, sabihin po natin, mga dokumento, hindi po certified, hindi po authenticated. So napakahalaga po ng authentication po dito. At tayo po, ang bawat isa, ay sinelyuhan ng Panginoon, authenticated, mark of His God's love, na tayo po'y pag-aari ng Panginoon. We are God's very own. Kaya napakapalad po ng buhay ng bawat isa po sa atin. Seal of authentication that mark us as God's very own. Esther chapter 8 verse 10, basahin po natin. The decree was written in the name of King Xerxes and sealed with the king's signet ring. Mordecai sent the dispatches by swift messenger who rode past horses, especially bred for the king's service. So, basahin po natin, sabi pong ganun, ang pagkakataon pong ito is the law. Sabi nga, the law that Mordecai wrote had the king's authority. Yung pong law na sinulat po ni Mordecai, okay, ay meron pong tatak at selyo ng hari. So, it had the mark of king's signet. Okay, ibig sabihin, ito po yung authenticated seal. Okay, men who were riding on fast horses took the law all through the kingdom. So, ipapamalita yung isinulat na batas ni Mordecai na may selyo ng hari. At ito po ay ipamamalita po ng mga courier. Okay, sasakay po sila sa isang mabilis na kabayo. Okay, itong mabilis na kabayo ay hindi pangkaraniwang. Ito po yung royal family horses. Ito po yung sasakyan at ipamamalita sa buong kaharian upang maihatid yung pong authenticated na balita o totoong balita. Okay, ganun kabilis. No? Sa panahon po natin ngayon, kung titingnan po natin, ay parang ang mabilis na balita ngayon ay yung media. But dito nakikita po natin na ganun katyaga at kahirap pa yung buhay nila para sa pagpaparating ng mabuting balita na sinelyuhan ng hari. No? At sa atin nga, may mga false news pa. Pero ito po ay sa panahon nila, nakasakay po yung isang lalaki na magaling, sabihin po natin na talagang very swift, magaling po sumakay ng kabayo sa horse riding at ipamamalita. Imagine, no? Ganun kabilis. At yung decree ng hari ay kanya pong ipamamalita. No, para po iyan nung sa panahon din dati na kapag may mga bisita sila, ay meron po lalaking isang nakasakay sa kabayo at ipamamalita nila, sasabihin po nung nakasakay sa kabayo, o may bisita ang hari, eto na, dumating na. So nakasakay po yun sa isang kabayo at papatunugin po yung kanila pong bell. So ganun po dati. Pero ngayon, because of the, sabi nga, media, okay, kagaya po ng mga iba't ibang media part, o ay naipamamalita at nakakarating na po sa atin po yung balita ng ating pong presidente o ng ating pong hari. So, ibig sabihin, ganun kahalaga na maibaba yung pong selyo
hallelujah, sa kanilang kapanahunan. Kaya sa ating mga buhay, ang salita po ng Diyos, alam po natin, ay ang mabuting balita na galing sa langit. It is born from above. At ang balitang ito ay hindi lang po ito, kumbaga, ipinadala ng Panginoon sa kanyang courier. Okay? Maybe in the Old Testament, no? The message was given to the prophet, no? Even the law was given to Moses. But nowadays, Jesus come. No, si Jesucristo mismo ang bumaba. Okay? He is above, more than the law. He is the God seal of love sa atin. At sabi nga, He came in a more intimate and personal way. No, siya po yung nagkatawang tao. The truth come to us, okay, like a person, okay, of grace. And Jesus Christ is the person of grace, no? Grace and truth came in the person of the Lord Jesus Christ. Tapos itong balita na ito ay sinelyuhan pa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. So kung paano ganun kahalaga yung balita sa panahon nila Esther, hallelujah, sa panahon po nila Mordecai, how much more in our days today? Okay, ang mabuting balita ay sinigurado at sinelyuhan ng Santong Espiritu sa ating pong mga puso. Na tiyak, ipinamalita sa kingdom ng Panginoon, sa kingdom of God. And we are a part of the kingdom. And we are in the kingdom of God. In Romans 14:17, we receive His righteousness, we receive His joy, we receive His peace. Kaya nakakasigurado po tayo na yung selyo na authenticated seal na tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos, tagapagmana, divine nature, divine partakers of God, hallelujah, and receive all the blessing and the manifested promises of God in our hearts. Kaya panghawakan po natin po ito, that we are God's very own. Amen. Even in Esther chapter 8 verse 2, no? So the king took of his signet ring, which he had, sabi nga, taken from Haman, and give it to Mordecai and Esther. Hallelujah. Appointed Mordecai over the house of Haman. Okay, si Haman ay pinalitan po ni Mordecai, at si Mordecai na po yung naging kanang kamay, samantalang si Esther din ay siya po ay naging, sabi nga, over that house was also appointed, no, as Mordecai. At si Esther po, alam po natin na pangasawa po ito po ng hari. Kaya they are all blessed and sealed. Hallelujah. May tatak po ng hari that they are God's very own. Na sila po'y pag-aari ng Diyos at sila po'y pag-aari din po ng hari. Kaya nga, the seal of authentication that marks us as God's very own. So the story of Queen Esther and her uncle Mordecai is a testimony of how powerful is to be identified with the king. Patotoo na pag ikaw ay talagang na-identified sa hari, ay talagang meron ka pong selyo ng pag-aari ng isang hari. Okay? O you are king's very own. No? Parang tayo po ay pag-aari po ng ating Diyos na buhay. We are not only identified with Christ, but we are the sons of the Most High God. No? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Amen. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. Yung small kings and small lords, alam po natin ang buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Queen Esther won the heart of the King Xerxes as part of God's plan. Now, even now, as Mordecai being Esther's uncle, was also identified with the king and therefore became the second in command in the kingdom. No, parang tayo po ang bawat isa po sa atin. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng susi. Matthew 8:16, sabi nga verse 16, 17, and 18, we have the keys of the kingdom. Ano man ang talian natin, ano man ang pagbawal natin, ay magaganap at gaganapin ng Diyos. And all the promises of God in our lives are amen. So let us declare and also use our authority as being God's children. Amen. So kaya nga, the decrees that Mordecai had written was sealed with the king's signet and was ratified. Alam po natin sa buhay ng bawat isa po sa atin na yung pong mga pangako ng Diyos, sinelyuhan sa ating puso. Tinatakan ng Holy Spirit ng ating Panginoon na hari ng mga hari at sinelyuhan ng banal na Espiritu and ratified by the blood of Jesus. So alam natin na nakakasigurado tayo that all the promises of God, they are still available
sa mga naniniwala at nanampalataya sa Kanya. Alam rin natin that without the King's seal, the decree will be void. Pero nakakasigurado tayo na yung selyo sa atin ng Panginoon, tiyak na tiyak na magaganap ang Kanya pong mga pangako sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Even in Ephesians chapter 2, verse 19, the seal of authentication that marks us as God's very own. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. You are members of God's family. So tayo po ay citizen po ng langit. Amen. At tayo po ay membro po ng kaharian at pamilya ng Diyos. No? Sa kanilang kapanahunan, pag ikaw ay Roman citizen, pag ginalaw ka, mananagot ka sa gobyerno nila at sa imperyo nila. Sa ating pong mga buhay, hallelujah, alam po natin na no weapon forms against us will prosper. Sapagkat nasa atin ang pag-iingat ng Panginoon. We are God's property. Amen? At alam natin, all the works and the wiles of the enemy, pwede po natin sabihin na no trespassing. Amen? Because we are God's property and we are God's ownership. Amen? Hallelujah. So kaya sigurado po na magaganap. And even in Nehemiah chapter 2 verse 8 to 9, we can see there that the gracious hand blessing of the Lord also was demonstrated in the life of Nehemiah nung siya rin po ay binigyan ng seal of protection and letter of protection kay Asaph na siya pong forest bearer. Okay, so si Nehemiah din po ay may selyo ng protection. Okay, kahit saan siya tumawid ng mga lipi ay pinag-iingatan po siya ng hari, even Nehemiah. Okay, so third seal is the seal of God's love. Ang ibig sabihin, the seal of ownership. Okay, the seal of ownership. 2 Corinthians 1:22, katulad po ng ating teksto, set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Hallelujah. Binayaran na po ng Panginoon ang ating kahapon, ang ating pangkasalukuyan, maging yung ating future. Bayad na po ng Panginoon. Kaya yung ating panghinaharap na hindi pa po natin nararanasan, our glorious body appearing sa pagbabalik ni Kristo, ay binayaran na rin ng Diyos. Kaya nakakasigurado po tayo, markado na po ang bawat isa na tayo pong lahat ay pag-aari na po ng ating Panginoon. Hallelujah. We have received a seal of ownership by giving us the Holy Spirit as deposit. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, ano ba to deposito? Ibig sabihin, hindi pa ba binabayaran ni Lord lahat? Ang sabi ko po nga, nabayaran na po. Tinapos na pong lahat ng Panginoon. Maging yung ating pong glorious glorification. Okay? Glorified yung ating espiritong na born again, yung ating kaluluwa hindi pa glorified, yung ating physical life hindi pa perfect. Pero yung pagiging perfecto po nito sa darating na panahon, bayad na po. Tinapos na po ng Panginoon. Kaya ang bawat isa po sa atin ay pag-aari na po ng ating Diyos na buhay. So the seal of ownership was sure that we are God's property. Hallelujah. Sabi nga, the answer is that the seal of ownership to us, sabi nga, while we are still here on earth, is already paid. Bayad na po. We have the Holy Spirit as promise. Kaya nga, dahil ito po naganap sa buhay ng bawat isa sa atin at sinelyuhan ng banal na Espiritu, we are rest assured. Amen. Even to the things that are about to come or whatever may happen, we are already His. Tayo po'y pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. The fourth seal of God's love is the seal of approval. There is a quotation that says, may quotation po dito, akin pong babasahin. Everything a man does is in search of validation or approval. So everything a man does is in search of validation or approval. Alam po natin na ang tao ay nangangailangan din ng approval. They are also in searching of validation or approval. Minsan, approval ng tao o approval ng mga bagay na nakapaligid sa kanya. At aminin natin
na minsan kahit nga ikaw ay anak ng Diyos, no? Minsan kailangan mo rin ng sense of approval ng ibang tao para maramdaman mo din yung sabihin po nating sense of belongingness. Pero tayo pong mga nakakilala, no, sa New Covenant, no, sa bagong atipanan sa Panginoon, alam po natin our sense of approval is in the Word of God. Nasa mga pangako at promises ng Panginoon. Pero po yung mga taong sabihin po natin hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na ay minsan ay kailangan ng tapik ng approval ng ibang tao. Kaya hindi talaga pare-pareho ng level. Pero kapag ikaw ay naabot ng salita ng Diyos at naunawaan mo ang biyaya at ang grasya ng Panginoon, alam po natin ang ating approval ay nasa mga labi at tinig lamang sa mga pangako lamang ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo na mahal ka ng Panginoon. Okay? Kaya mo yan. At ina-aprobahan ka ng Diyos, sineseluhan ka ng pag-ibig ng Panginoon. No, kahit na wala kang approval ng tao, wala kang tapik ng tao, wala kang hindi ka ini-encourage ng tao, so you can build up yourself to God because you know that your approval is coming from our Almighty God. Amen? Hallelujah. The seal of approval in Psalm 37, 5-6. Sabi pong ganun dito, open up before God, keep nothing back, He'll do whatever needs to be done. He'll validate your life in the clear light of day and stamp you with approval at high noon. Nasabi po sa Psalm 37, 5 and 6 message translation, open up before God. Keep nothing back. He'll do whatever needs to be done. He'll validate your life in the clear light of the day and stamp you with approval at high noon. Kung paano po sigurado, okay, kung gaano katindi ang sikat ng araw, no, sa katanghalian pa pa. Ganun din po kasigurado. Okay, God will validate you, okay, with His Word. God will approve you with His Word. God will assure you of His stamp of approval in your life. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya alam natin na ang approval ng Diyos ay nandiyan sa ating mga puso at ibinuhos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Kaya ikaw ay patuloy na makakapagpuri, makakapagpasalamat sa Panginoon. At dito po natin hinuhugot, okay, ito po yung hugot line po natin. Ang approval po natin ay nasa salita at kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Hindi po yung sinasabi ng ating paligid, hindi po yung idinidikta ng mga tao, kundi kung ano po ang impression ng salita ng Diyos na tinanggap natin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa ating pong mga puso. Okay, the seal of approval. Sabi nga dito, the only thing that will satisfy our deep, long searches in life is through God's. It's through God, so let's commit ourselves to trust or to Him, trust Him, and He help us do our work. Ulitin ko po, the only thing that will satisfy our deep, long searches in life is through God's. So let's commit ourselves to Him, trust Him, and He help us do our work. Ibig sabihin, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. At alam natin, hallelujah, because of our trust in Him, dahil sa pagtitiwala natin sa Kanyang mga pangako, we know and we believe that the approval of God is upon our lives. His validation, sabi nga, ay nasa atin. At alam po natin yung validation ng Panginoon is far more important than anyone else. Yung pag-approve sa atin ng salita ng Diyos, yung pag-validate sa atin ng salita ng Diyos, ay mas mahalaga ito kaysa sa mga sinasabi at alingaw-ngaw ng ating mga paligid. Amen? So His stamp of approval will fuel you to keep on going. Pag naintindihan po natin that you are approved by God, that you are validated by God, hallelujah, that you are stamped with God, at ikaw ay pag-aari ng Panginoon, makakapagpatuloy ka sa buhay Kristiyano. Makakapagpatuloy ka sa iyong buhay.
Sabi nga, even when life is hard, hallelujah, you can still keep worshiping Him. You can still keep sharing His Word and serving Him. Makakapagpatuloy ka at mapapasalamatan mo siya. Masasamba mo ng malaya ang Panginoon. May ibabahagi mo yung kanyang salita, yung iyong patotoo na ginawa niya sa iyong buhay at makakapaglingkuran ka sa Panginoon. Amen. Sapagkat you are approved by God. Alam natin ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang po pag-anib o pagpasok sa isang iglesia. Okay? Ang paglilingkod sa Diyos ay alam po natin ay sa simpleng pamamaraan. Amen? Yung pagpapalakas sa iyong kapwa, yung pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon, yung pagpapatotoo mo sa iyong buhay ay isang paraan upang makapaglingkod ka sa Panginoon. Amen? Makapagbigay ka lang ng mainit na sabaw, okay, sa iyong kapitbahay. Okay, at makapagbigay ka lang ng isang basong tubig at maalis yung kanyang uhaw, ay palatandaan na rin po ito ng paglilingkod sa Panginoon. Naalala po natin po yung babaeng balo na binigyan niya po ng isang basong tubig si Elijah or Elisha. So nandun po na nakapaglingkuran siya sa Panginoon. Okay? Kaya kahit hindi ka full-time, kahit hindi ka po taong simbahan, you can still serving God, even in a little glass of water. Sapagkat yung approval po natin ay nasa Panginoon. Wala po sa titulo, wala po sa tao. Amen. Nasa ating Diyos na buhay na nagmamahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. So, praise be to God. At meron po isang quotation po dito again na akin pong babasahin sa JCLU Forever. Sabi pong ganun, the seal of approval. It's better to have God approve than the world approve. Okay? Sabi pong ganun, it's better to have God approve than the world approve. Mas mahalaga pa po ang approval ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Mas mahalaga pa po yung validation ng mga pangako ng Diyos kaysa po sa palakpak ng maraming tao. Amen? So tandaan po natin na mas mahalaga pa po yung approval ng Diyos kaysa sa palakpak ng maraming tao na nakikita po tayo sa entablado. Okay? Mas maigi pa nga na nasa likod lang po tayo, nasa backdoor lang po tayo at nagpapagamit sa Panginoon kaysa nakikita tayo sa harapan at pinapalakpakan ng maraming tao. Amen. Again, our validation at ang approval ay nasa Panginoon. And we know even the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 3 verse 17. Matthew 3:17. Sabi pong gano'n, then a voice from heaven said, "This is my beloved Son, whom I love." Okay? I love Him. I am pleased with Him. Ito po yung tinig ng Diyos Ama. Pag-ahon ng Panginoon, nung siya'y bautismuhan ni John the Baptist, bumukas ang langit at bumaba ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At ang tinig na nagsasabi, sabing gano'n, ito ang aking anak na lubos kong minamahal at kinalulugdan. Amen? So makikita po natin, ang approval po talaga ay nanggagaling po sa ating pong Amang nasa langit. Kaya mapalad po tayo na nananalig sa Diyos. Kasi meron po tayong Ama sa langit na nag-a-approve, hallelujah, sa buhay ng bawat isa. Nag-a-uplift, nag-i-encourage. Kaya huwag kang malungkot kung wala ka man approval dito sa mundo. Okay? Ng mga tao, even ng iyong mga magulang. Hallelujah, ang approval ng Diyos ay nagsasabing, ikaw ang mahal ng Panginoon at ibinigay niya sa iyo ang kanyang pag-ibig. Kaya ang katangian ng isang ama, okay, na umiibig sa atin ay ina-approve niya. Okay? Yung kanyang mga anak. So we receive all God's approval sapagkat tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo. And we are all His and we are all God's children. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And another seal is the seal of righteousness. Amen? The seal of God's righteousness. Kaya napakapalad ng bawat isa po sa atin. Romans 4:22-24. Sabi po, that is why Abraham, through faith, was accepted as righteous by God. The words he was accepted as righteous were not written for him alone. They were written also for us, who are to be accepted as righteous, who believe in Him, who raised Jesus our Lord from death.
So si Abraham, sabi nga pong ganun, nanalig siya sa Panginoon. Abraham, through faith, was accepted as righteous by God. Alam po natin, when Abraham believed God, the same meaning the word believe is came from the Hebrew word aman. Even in the Greek is amen. Sinalin-salin po, okay, sa lumang tipan, yung pong word na aman naging Latin at yung pa rin ang kahulugan ngayon. It is amen. Ibig sabihin, so be it. Be it unto me, O God, according to your word. Kaya ibig sabihin, it is yes through Christ. In 2 Corinthians 1 verse 20, that all the promises of God is approved by the Holy Spirit in our hearts at magaganap sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kung paano si Abraham na kinount o tinanggap, accepted as righteous. Hallelujah. Ito po isinulat hindi lang para kay Abraham, kundi para din sa bawat isa na nananalig sa Panginoon at tinanggap siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sapagkat si Jesus ay nabuhay sa mga patay at bumuklok sa kanang trono ng ating Diyos na buhay in Romans 4 verse 24. Kaya mapalad ang buhay ng bawat isa po sa atin. The divine receipt of God ay yung kanyang resurrection, that you are approved, that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. So the seal of righteousness is through faith. Amen. You can't have it unless you believe. So by faith, paniwalaan po natin. It's not only for Abraham, but for those who believe that Jesus was raised from the dead. It's also for those who will believe in Jesus as their Lord and personal Savior. Praise be to God. Thank you, Lord, that we received the seal of righteousness. No? It is through faith nga, sabi natin kanina, pag nanampalataya ka sa Panginoon, you will receive it by faith. No, hindi lang ito binigay kay Abraham, kundi sa bawat isa na tinanggap ang Panginoon. Naniwala kay Jesus na siya po ay ang Panginoon at muling nabuhay sa mga patay at ikinumpisal ng kanyang mga labi at tinanggap ito at kanyang pinaniwalaan. Alam natin, ikaw ay maliligtas. You will be counted as the righteousness of God. Magkakaroon ka ng right standing before God. At sabi nga, is also for those who will believe in Jesus as their Lord and Savior. Kaya sino man tumanggap sa Panginoon, hallelujah, kay Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, you will receive the seal of righteousness. Hallelujah. In Romans 5 verse 17, ito pong talatang ito ay napakaganda. Isang talata na nagmulat po sa akin sa biyaya, grasya, at bagong tipanan sa Panginoon. Amen? Sabi po, we are held in the grip of grace. Sabi nga, dahil sa Panginoon sa Kristo, inalay niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. We receive the gift of grace. We receive the abundance of grace and the gift of righteousness through one man, and His name is the Lord Jesus Christ. At nung tinanggap po natin yung gift of righteousness, that's the time that we will reign in life. That we will rule and reign. Tayo po ay maghahari kasama ng Panginoon. Maghahari ang Panginoon sa atin pong mga buhay. And we will enjoy our life on earth as it is in heaven. Okay, kaya we are held in the grip of grace. Tayo po ay hawak ng biyaya at grasya ng Diyos. And we will continue reigning as kings in life. The small kings, okay, in life. Enjoying our regal freedom, okay, through the gift of righteousness. Not only legal, but regal freedom of the gift of righteousness, through the gift of righteousness. No? Kaya nga yung gift of righteousness, yung selyo na tinanggap natin, the gift of covenant membership. Ang tawagin po ng iba. Okay, this is the gift of covenant membership or the gift of covenant. No, pumasok po tayo sa isang tipanan na kung saan tipanan ng bagong kasunduan. Hallelujah. At alam po natin itong tipanan na ito ay mangyayari lamang pag tayo po ay nakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo. In the only Jesus, the Messiah. Hallelujah. Kapag tayo po ay sabihin po natin nakapasok sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagtanggap at pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakapalad ng bawat isa. Okay? We will enjoy
the kingdom of God nasa ating puso because we receive the gift of His righteousness. You have the right standing with God. My conclusion is this. No? God, through His Son, Jesus, has gifted us with His seal of love. Let us always ponder them into our hearts. Okay? The seal of security, seal of authentication that marks us as God's very own, the seal of ownership, seal of approval, and the seal of righteousness. Kaya ang lahat pong ito ay natagpuan po natin sa katauhan at buhay ng ating Panginoong Kristo. At ang tawag po dito ay selyo ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. So let us ponder these things. Let us confess. Sabi nga, all the promises of God, ulitin ko, they are yes and amen. So all we have to do is just to believe it. Believing by confessing His word. Hallelujah. Putting His word on our lips. Hallelujah. And singing and confessing His promises back to Him. Amen. Ikumpisa lamang po natin palagian ang mga pangako ng Diyos. So wag po tayong manahimik. Let's say it. Amen. Let's confess it. As we believe it, say it, and confess it. Be it unto me according to your word. Once we say believe it, ibig sabihin, Lord, mangyari nawa, maghahari ang iyong salita at yung mga pangako sa aking buhay. Pag sinabing mangyari nawa, ito po'y mangyayari sapagkat ito po ay sinelyuhan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po natin effort upang mapangyari po ito. It is God's effort. It is God's promises. It is God's performance para maganap po ito. All we have to do is just to hold on and to have faith to His promises. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, if you are first time to attend and to view this message, salamat sa Panginoon sa iyong buhay, kapatid. At papanalangin kita sa Panginoon. So let us pray. At tayo po lahat ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Let's pray. Hallelujah. Let's pray and pause for a prayer. In Jesus' name. Panginoon, maraming salamat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat at nilinis mo ang aking kasalanan. Sa krus ng Kalbaryo, tinapos mo ng lahat ng aking pagdurusa. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang aking hari. Ikaw na ang Panginoon. Ikaw na ang magmanubela ng aking buong buhay. Maraming salamat sa kaloob, Panginoon, ng kaligtasan, sa selyo ng katwiran, sa selyo ng iyong pagmamahal. Ako ay inarin dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo rin po ang aking mga kapatid na patuloy na sumusubaybay at inaangkin ang iyong mga pangako. Maganap, Panginoon, ang lahat ng iyong mga pangako at aming inaangkin na ang lahat ng ito ay amen sa pangalan ni Jesus. We say amen to your help, to your healing, to your provision, to your supply, to the new things that we will experience in life. We say amen to your protection, to your guidance, hallelujah, and to your new thing na gagawin sa amin. Salamat, Panginoon, and we are so excited for the next page, oh God, hallelujah, next day, hallelujah, next season, hallelujah, of our life. Thank you, oh God, hallelujah, that we have the kingdom of God living inside of us. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, we pray. Amen and amen. So, again, marami pong salamat. Maraming pong salamat sa lahat po. So, if you are a first-timer, praise God, and you would like to know more about the Lord, please feel free message us through our FB account, through TLGC SJ Facebook page. Kaya kung ikaw po ay baguhan, at you are first time to listen this word, welcome ka, kapatid, at we congratulate you. You are belong to the kingdom of God at sumunod ka kanina sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. So please feel free to message us, okay, in our FB account
to TLGC SJ Facebook page. At kung gusto mo pang lumago sa Panginoon at magpatuloy sa pananampalataya, and gusto ka naming gabayan sa tulong ng Diyos at i-assist sa paglago sa Panginoon. So to those who would like to grow, again, more in the Lord, we have online Bible studies. Meron po kaming cell group or small group kung tawagin po. And you can join our cell group. You are free to join and send us your message through our FB account flash on the screen right now. So ipapakita po natin at ipa-flash po and we will keep posted on screen. Okay, kaya gusto ka namin makapagpatuloy kay Lord at ma-enjoy yung ating samahan sa Panginoon. We have a small cell group, a group of 7 to 8 person. Okay, you are belong to the kingdom of God. God bless you and Jesus loves you. Stay safe and stay protected in Christ. If you are a first-timer and you would like to know more about the Lord, please feel free to message us through our FB account, TLGC SJ Facebook page. To those who would like to grow more in the Lord, we have online Bible studies through Cell Small Group which you can join. Please feel free to reach out to our FB page flash on the screen right now. We will be more than happy if you will be a part. Stay blessed!